Gandang umaga mga katrabaho. Mga katrabaho, ipapasilip natin yung ating ginagawa dito, no? Yung ating pinatrases. Papakita natin kung paano yung ating naging diskarte dito, yung paggagawa natin, kung paano natin siya ginawa, no? Ng paraan. Yan, dahil nangyari po niya mga katrabaho ay bali inside gutter na lang siya ang ginawa natin, no? Kaya ang ginamit po nating materyales ay I-beam, ay mga C-channel pala ang kanilang materyales ang ginamit natin. Ngayon ito, nakapaglagay na ho tayo ng mga kilo o yung pinaka-raptor nya, no? Nakalagay na ho yan mga katrabaho. Ang linagay po nating raptor ay nasa 7 piraso, no? Tapos itong pinaka inside gutter nya ay pinaluwang na natin, no? Ginawa na natin na 12 inches. Tapos ang lalim niya ay 6 inches siya mga katrabaho. Kung paano natin siya ginawa. Ginawa na lang po natin dun sa may wall. Nagbutas po tayo dun, no, sa wall niya, dun sa may ilalim ng ating spandrel o sa bubong, no? Binutasan na lang natin siya. Tapos linagyan natin siya ng bakal. Tapos yan, pinasimento ko na rin kanina kay Jay Master para matibay na siya, no? Tapos yung mga ayan, may mga ano pa rin yun, no? May mga bakal pa rin na pinalagay natin doon sa loob niya para lalo siyang kumapit yung ating bakal. Tapos ngayon ito ang ating inside gutter. Ito ipapakita ko sa inyo. Ayan, ang luwang po ng ating side gutter ay nasa 12 inches po yan. At ang lalim niya ay nasa 6 inches. Kasi kaya po medyo malapad siya. Gawa nung ito, napakalaki din po ng bubong niya. Lahat ng tubig po dito sa itaas yan. Kung nakikita nyo sa taas na yan, dito na po kasi matatapon yan ng mga tubig niya, no? Dito na po ipapasok lahat yan, mahuhulog, no? Kaya ang ginawa po natin ay linakyan na natin ito, yung kanyang pinaka inside gutter. In case na lahat ng bagsak ng tubig dito, hindi siya masyadong mag-overflow to, hindi siya mapupuno. Para kaya niyang i-secure lahat ng tubig dito sa taas, no? Kaya ganun po ang ating naging ginawa na inside gutter. Na kahit na bagay, ang standard naman po dito sa ating mga gutter na ito ay yan, yung mga ganyan ay nasa 7 inches. Pero ito nasa 6 inches na rin siya. Una-una malapad na siya, hindi na siya mapupuno kagad, no? Una-una yung butas nyo dito, yung mga downspout natin ay lalagay natin apat na downspout na po yung bubutasan natin dito. Bawat tapat ng poste lalagyan na rin natin. Ayan. Patuloy po tayo nagwe-welding kasi wala na po tayong materyales, o nagpabili muna po tayo dun sa mismong nagpapagawa dito sa kanyang bubong. Dahil sa kanya po yung bubong na materyales, labor lang po tayo dito, hindi po tayo sa atin yung materyales, hindi po tayo labor material, labor lang po tayo. Ang ginawa na natin itong bubong na ito, ginawa o yung ating ginagawa ngayon. Bali mga kasama natin si J Master tsaka si Roldan ang ating ano. Pero kahapon bali kaming dalawa lang po ni Jay ang nag-umpisa kahapon dito. Naglagay ng mga kilo tsaka nakapaglagay kami ng isang pirasong yung matawag dito, barakila, no? Yung pagpakuan ng ating yero. Kaya lang yung sa kanila ginamit po nila ay mga tubular. Pero ang karaniwan po kasi namin mga gamit dyan ay mga parlina o C-parlins. Dan, ayun, nandun na yung Dan, pasuyo, nandun na yung mga tubular. Para ito natin. Ayan. Kaya ngayon po ay tubular para maikabit na natin dito. Ayan. Kaya nagpapatulong na po tayo sa kanya na yun, sabi ko kuhanin na natin yung tubular para ma-full weld ko na kagad bago tayo matapos itong pananghalian ay ma-full weld ko na. Bali kalawang araw na natin ito. Kahapon hindi po tayo nakapag-vlog, lang halos nakapagsimula na rin po kami kahapon ay mag-aalas 10 na rin. Dahil una wala tayong masyadong mga apakan kahapon, kaya hindi po tayo nakapag siguro kung may apakan lang kahapon tsaka kung 3 po kami nagtrabaho ay siguro tapos na po sana ngayon, no? Yun po yung kaya lang hindi pa po siya na kahapon. Siguro ngayon matatapos to ngayon. Tapos sabay ko na po yung pintura.
Nagpapapintura na po tayo ng quick dry para medyo malinis na po tingnan dito sa ilalim. Tapos mamaya order na po tayo ng yero, kung ilang piraso yung yero ating gagamitin para ma-order na natin yung yero. Yan ang gawa niya. Kaya lang pasensya na kung minsan hindi po tayo kagad nakakasagot mga katrabaho. Shoutout po kay Mamita, nasa taga ibang bansa, taga ano po yun, ibang bansa, hindi ko po alam, nakalimutan ko si Mamita. Sana po ay tamang-tama po yung pangalan nyo, Mamita. Sana mag-meet po tayo na balang araw o kahit sa video call lang. Na rin po kay Ma'am Telma at saka kay Ning Galang. Palagay ko mapapanood niya po itong ating ginagawa dito sa kanyang garahe na binububungan, no? Ngayon magpapa ano tayo ngayon, bali sabay na po yung pintura niyan mga katrabaho, pipinturahan na rin natin. Di po, trabaho muna po ako, wala po tayo kasi mga cameraman, kaya nahihirapan din po ako na mag-update po sa inyo. Yan. Yan, shout out niyo po yung anak nyo, nasaan po ba? Ayan si tatay, yung anak niya nasa... Oo, mapapanood niyo po. Sige tay, trabaho muna po kami. Ayan, trabaho muna po tayo. Ayan, baba muna. Nagom na ito. Sinabi ko nga ito. Ayan mga katrabaho. Mag-uumpisa na naman tayo ngayon. Napag-utusan po tayo mga tayo. Ayan. Ito, trabaho. Trabaho yan. Ano? Sobrang init pa din ang panahon ngayon. Kaya ang laban na ngayon mainit. Yung katrabaho nag-welding po siya. Masipag talaga yung anak na yun eh. So yung nag-welding ko na. Wala po tayo kay Pati Ronnie. Dito tayo sa trabaho. Kahit wala po tayo sa bundok dahil nasa Kupang tayo ngayon. Wala po ako doon kay Pati Ronnie. Masarap daw siya kay Tatay Romy. Pero may nagtatrabaho po doon. Lalo na si shoutout pala kaya Pambangos, yung pinagawa pong katrabaho. Malinis pero maraming kalat, bato-bato. Yan. Talaga si katrabaho. Ha? Ba, may badge yung talent kayo eh. Kaya pa pala pa ako, no? Ha? Kaya pa pala pa ako dyan. Yan, dapaan ang labanan dito. Gapangan. Hindi, naasam naman to. Galing talaga ni katrabaho dumapa, oh.
Na? Ali mo na, oh. Wala ka to. Yan, malapit na mga katrabaho. Makapagpinto na tayo maya. Sarap pa naman ang panahon, no? Malasang malasa. Okay. So naman ang kukunin ko. Ayan po si Mr. J. Ayan, tanggalin yung todo yung simento tapos putulin natin yung mga bakal na yan. J, tanggalin na natin lahat yan pati yung bakal sa wala tayong titira buhay. Ayan po mga katrabaho, talagang nakagaling magpintura ni Roldan, napakalinis. Ayan, oh. Malinis na malinis. Pinalalaba ko sa kanya, pinakukula para magandang tingnan pag nakapagbubong tayo. Huwag masyadong aksayado sa pintura. Kapasikan yan, pag maya po matatapos po yung pintura na yan, para bukas ay makakapagyero tayo. Kahit na wala po tayo sa pasensya na kung wala po tayo dun sa farm ni Tatay Romy. Nandito po tayo ngayon sa Kupang. Nagtatrases tayo. Yan yung mga simento, pinatatanggal na natin kay Jay. Pinalilinis natin yung mga yung itong pagpapatungan ng ating inside gutter. Ayan po si Roldan. Kasalukuyan po siya nagpipintura. Kung di nyo nakita, makikita nyo. Ayan. Yan po ang laging aming pinagbibilin. Kailangan malinis yung pagkakapintura. O yung mga tulo, wag mo kaya may tulo para hindi magandang, para magandang tignan. Kahit na matatakpan lang siya, kailangan malinis pa rin yung pagkakapintura niya. Saka yung mga buhangin ng lupa, ang galing niya. Nakalitaw po yung dalawang kainito. Kahapon tumatawa si Day habang nag-edit. Nakakit si Michael sa kainito. Ayun po yung dalawang kainito, napakaliit ako. Kulay black, ay kulay brown. Medyo na po yan, medyo pasiranak ako. Ito, lanat na. Oo, lanat na eh. Medyo papunta ng sirano po yung dalawang kainito na yan, sabi ko. Tapos na po yung ating process. Hali, 2 araw po natin siyang tinira. Ngayon magpipintura na tayo. Welding muna tayo mga katrabaho. Pag hindi pa tayo nakapag-welding, hindi tayo matatapos. Yan po mga katrabaho, pipintura na po tayo, Yan, pinapapintura na po natin yung ating nabubungan, o yung ating pinrases na dito sa sa garahe. Ayan, bali 2 araw po natin ngayon. Kahapon na hindi po natin siya na i-vlog dahil gawa ng wala po tayong pam-vlog kahapon mga katrabaho. Ngayon ko na lang po siya Ayan, tapos si J Master, ayan po, pinapatanggal ko po yung mga simento na yung sumikit, yung mga kasi ginamit po yan sa mga pinag-andam yun nila. Ginawang atakan
Kaya ngayon po pinapatanggal natin yung mga simento na dumikit sa mga bakal. Para kapag pininturahan naman ay malinis po yung ating pagkakapintura. Tatanggalin po natin yung mga simento. Ayan. Ayan po si Roldan. Trabaho. Pipintura pa tayo. Ayan, yan po mga katrabaho, magpipintura na tayo. Tapos na natin para maganda-ganda na tignan ang ating mga trusses. So may tulo galing sa Angeles. Tanggalin mo yung tulo dito sa side, oh. Ayun, oh. Sa side pintura, ayun, oh. Tsaka dito, oh. Kabila, pera mo ako dito. Ayun po, Ma'am Galang, yung pong sinasabi ko po sa inyo na pipinturahan pa rin natin. Kahit na ano na po siya, kailangan pa rin pong pinturahan para maganda po kinalalabasan ng inyong bubong. Kahit ito po ay makikisame, at least may protection na sa kalawang. Hindi na po kayo makakabahan na masyado na may pintura na po kagad. Ayan. Pantay na pantay. Tapos yung ating pong ginawa yung ating ginawang inside gutter. Ayan, kung paano natin siya ginawa, ipakita lang po natin sa inyo para makita nyo kung paano natin ginawa. Yung ating tibay ay meron siyang tibay, no? Ayan, nagpalagay po ako dati ng isang channel na pinabaon natin doon, pinakain po sa biga, tapos wineldingan doon. Bali yung nakapasok po siya hanggang dun sa may biga, kinain, tapos winelding po dun sa loob. Ngayon yung ating yung pinaka-raptor po natin, ito pinatong natin dito sa sa channel, tapos ito nakapatong siya dito sa mismong channel din, no? Tapos itong raptor natin ay nakatutok na lang siya. Tapos kinat na lang natin doon. Tapos pinasok natin para meron siyang tibay. Tapos naka-full weld po siya ng kabilaan. Ayan. Ayan po mga katrabaho, kung inyong mapapansin kung paano natin siya ginawa na paraan. Ayan. Tapos na medyo na po doon, diretso na siya. Tapos ang gagamitin po natin inside gutter ay stainless na, para hindi na po tayo kakabahan na kakalawangin. Kasi po pag hindi po stainless ang ating ginamit dito, mahirapan po tayo mag-repair. Pag nag-repair tayo ng mga gutter, obligado pa po tayo magtanggal ng yero para mapalitan natin yung inside gutter. Kaya ang gagawin po natin ay stainless na po ang ating gagamitin. Tapos with insulation pa po ito mga katrabaho. Lalagyan pa rin po natin siya ng insulation. Ayan. Para lagi po kayong updated, lagi po kayong manood sa Katrabaho TV. Inyong mararapati ay sana po ay lagi yung panoorin ng mga ni Katrabaho. Tapos dito naman po sa wall, nagsinsil po tayo. Tapos linagyan po natin ng bakal sa pinakaloob, pinaka-spot na pinol-weld natin. Tapos nagsabay na po tayo ng simento. Ayun, nakasimento na rin po siya ron para wala po tayo magsimento. Kaya pinalagyan ko na rin ho siya ng simento. Ayan na po, ipintura, akit po tayo para dito sa ilalim no? Silipin nyo na lang sa ilalim para yung lahat ng mga na lakpaw ay maano natin, mapuno, no? Ayan po si Roldan, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagpipintura.
Itong bata na to ay madaling turuan, kuminsan nagkakamali pa rin. Nandyan naman po si katrabaho para i-repair uli. Lahat naman po tayo ay nag-uumpisa sa pagkakamali, ngunit sa pagdating sa dulo ay nakakatayo naman po tayo. Tapos yung may tulo, huwag masyadong makapat. Ayan. Kaya ako, dahil kahit po ako nung una nagtatrabaho tayo, nagkakamali din po tayo. Kahit ngayon pa rin, nagkakamali pa rin kuminsan. Kaya lang, huwag na natin pagsanayan na lagi pong mali ang ating mga ginagawa. Kailangan po natin na siguraduhin para walang sayang sa mga materyales. Sayang na yung materyales, sayang pa yung araw natin, sayang pa yung ibabayad. Maraming masasayang. Ayan. Napakalinis na ng ating bubong, no? Napakaganda nung pagkakatrases niya. Dun sa una namin binubungan dito sa taas, no? Ayan po, Ma'am Galang, kayo na po ang bahalang umusga kung ano ang inyong magiging comment dito sa inyong pinatrases sa amin, no? Itong pinrases nating bubong. Katrabaho. Shoutout po pala kay Ma'am Telma at kay Sir Ron. Ayun po, Ma'am Telma, hindi po kami nakapasok kahapon ay kanina, gawa ng hindi po ako nakabili ng ano ba yun, yung may tulo dyan, no? Hindi po tayo nakabili ng adhesive. Bukas na lang po siguro, mamaya bibili po ako, tapos ihahatid ko po sila mamaya. Patalastas lang po yun, mga katrabaho. Kaya bukas na po siguro. Yan, shoutout po sa inyo, lalo na kay Tatay Romy at saka kay Mama Jane at kay Sir Policarpio at si Sir Ben, saka si taga New Jersey, si Sir Jesse Torres pala. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Jay Castro. Nakasalukuyan po siya nagpipintura. Nasa ibabaw po tayo ng yero ngayon habang nagpo-cover po tayo sa dalawang nagpipintura. Salukuyan po silang nagpipintura o nagpapaligsahan, pagandahan po sila ng pagpipintura. Sino yung maayos na magpintura sa kanilang dalawa, no? Inyo pong makikita, tignan nyo na lang. Yan, napaka-ayos, no? Yung lahat ng kanyang mga bakal, kahit galvanized po siya, ay pinapintura po. Minabuti natin na pinturahan lahat, no? Para wala po siyang masabi na sinunod po namin yung kanyang kahilingan, no? Ako naman ay kung ano po yung gusto nung nagpapagawa ay
doon po tayo bumabase at pinapakinggan po natin dahil sila po ang may-ari niyan. Sila po ang dapat natin sundin. Huwag po tayo mga nagtatrabaho. Kung ano lang yung ating gusto, yun ang gagawin. Hindi po tayo pwede sa ganun. Dapat yung mismo nagpapagawa, yun po yung ating... O dito Dan, sa kabila. Dan, sa side, dito, di na pinturahan. Pag lumipat ka para makita mo. Ayan, maraming salamat po mga katrabaho. Hanggang dyan po. Ayan po si tatay, nandun sa kabila. Ayan, mga par. Jojo po. Ito pong Jojo, anak niya po. Ayan. Shoutout po kay Sir Jojo. Ano pong apelyido niya? Opo. Farm niya po, de-develop niya po. Magawa po kami ng ng pavilion. Opo. Para pag natapos, pag gusto niyo pumasyal, pwede po kayo pumasyal doon. Ayun po si tatay. Anak po niya pa ang tatay po ni Sir Jojo dito sa Kupang, no? Katrabaho. Lagi araw nanonood daw po siya sa atin. Ayan, makikita po ni Sir Jojo. Shoutout po sa inyo, Sir Jojo. Kilala sa amin, kanay ginawahin. Opo. Opo, sige po. Thank you po, tay. Ayan po, meron naman po tayong mga bagong subscriber. Nanonood daw po sa atin na si Sir Jojo na taga Kupang, no? Maraming salamat po sa ating mga kasamang nagtatrabaho dito kay Roldan. Sila po yung kasama nating tumulong na magtrabaho dito sa kabuuan ng bubong na ito. Si Roldan at saka si Jay, saka si Dian. At syempre, si katrabaho. Huwag nating kalimutan. Salamat sa inyo sa inyong mga suporta sa atin o sa akin. Bilang kasama ko kayo nagtatrabaho sa lahat ng ating mga tinatrabaho. Shoutout po pala kay Pipay. Apo ni Ninggalang, ni Ma'am, no? Apo niya po 'yon, si Pipay. Si Pipay. Shoutout sa iyo, Pipay, huwag kang malikot. Kung ilang taong ka na ba? Shoutout mo si Tata Jojo. Tata Jojo, nasaan ba kayo? Wala siya, nasa saan ng banyo. Sino ba shoutout mo? Si Jimboy. Shoutout mo si Jimboy. Mga si katrabaho Jimboy. Ayan, shoutout Inom tayo. Maya daw, inom kayo. Ayan, shoutout daw. Katrabaho dito Nakalimutan mo yung isa, lanaktaw mo. Ito sa side. Kay Jay na lang. Sige. Jay, yan na. Magkasout naman kayo. Kasout daw kayo. Dito sa kabila. Ito. Ayan, Roldan, mag-ingat ka dyan sa taas. Pag nalaglag ka, bagsak ka sa baba. Tapo ko lang yan, Sino? Katrabaho. Ano? Si Binbin. Shoutout kay Binbin pala. Tsaka kay Apong Rene. At kay Kakoko. Shoutout din sa'yo. Sa uli niya, pautahan na yun. Sa pag-uwi mo daw ay huwag mong kalimutan na pautangin ng money down, pan down sa motor. Ayan, hinihintay natin si architect. Sige, ito sulok ka, no? Di pa tingnan dami,